Magandang umaga po sa lahat ng pinuyat pero hindi pinili. At sa mga may kasintahan na ngayon lang gumising, dala ng puyat. Stay strong. Maghihiwalay din kayo. Tiwala lang. Ako nga pala si Juan Carlos, ang lalaking alipin ng salapi. Nasa oras na naman ako ng aking kalungkutan. Samahan niyo po ako sa aking pag-iisa. At habang ako inyong sinasamahan ay meron akong ibabahaging kwento sa inyong lahat. Itong kwentong to ay nanggaling sa shampoo ng Rejoice. Noong taong 90s, sumikat ang shampoo ng Rejoice. At magpahanggang ngayon, sikat na sikat pa rin ito. At mabentang mabenta pa rin. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Dahil doon napag-isipan ng may-ari ng kumpanya na gumawa ng commercial. At ang gagawing modelo sa nasabing commercial yung mga gumagamit ng Rejoice. Ang mapipili, bibigyan ng 1 taong supply ng Rejoice at 500 pisong libo bilang reward sa kanilang paggamit. Nagpatawag ngayon ng pagpupulong ang CEO ng kumpanya ng Rejoice. Ang pagpupulong na yun dinaluhan ng mga matataas na pinuno ng kumpanya. At doon nila napag-usapan ang tungkol sa planong gawin ng CEO. Dahil doon nag-umpisa sila sa paghahanap ng isang dalaga na gumagamit ng Rejoice upang gawing model at bigyan ng reward na 500,000. Naghanap sila sa mga malls, schools, sa mga parks, simbahan, at kung saan-saan. Dumadayo din sila sa probinsya. Ngunit hirap sila sa paghahanap. Ganun pa man, hindi sila sumuko. Dahil alam nila na maraming gumagamit. Nahihirapan lang sila maghanap dahil yung hinahanap nilang gawing model napakabihira. Gawa ng hindi lang kasi sa buhok makukuha, pati dapat sa muka at sa katawan. Isang araw nagpunta yung isang manager sa mall. Nang may napansin siya na isang dalaga, estudyante. Linapitan niya ito upang tanungin kung anong ginagamit niyang shampoo. Nang kanyang interviewin ng dalaga, sumagot yung dalaga. Sabi, Rejoice. Tinanong niya ito kung anong masasabi niya sa Rejoice. Sagot ng dalaga, malambot sa buhok. Mayroon na silang isang kandidata. Nagpatuloy sila sa paghahanap. Hanggang nakakita ulit sila ng isang dalaga dun sa
mamahaling restaurant. Nilapitan nila ito at tinanong. Ang kanilang i-interviewin, tinanong yung dalaga kung anong masasabi niya sa Rejoice. Ngunit nagkamali sila dahil hindi Rejoice ang ginagamit, kundi cream silk. Sorry, sabi gano'n. Hindi ako user ng Rejoice. Cream silk ang aking ginagamit, sabi. Palpak. Pumunta sila sa isang park. Nakakita sila ng isang dalaga. Nagtitiktok. Pasayaw-sayaw. Tinanong yung dalaga kung anong gamit niyang shampoo. Sumagot yung dalaga. Sabi, maganda po. Sumusunod sa galaw. Pumasa yung dalaga. Ngunit may konting problema. Medyo may edad na ito. At mukhang single mom. Nagpatuloy sila sa paghahanap. Pumunta sila sa isang terminal ng bus. Tumambay sila sa terminal ng Victory Liner. Parting Kamyas. Sakto na mayroong dumating na bus galing norte sa lugar ng Tabuk Kalinga, Apayao. Magsibabaan ngayon yung mga pasahero. Inoobserbahan nila yung mga pasahero. Nagbabaka sakali na meron silang patagpuan na isang dalaga na pwede nilang gawing model. Hindi nga sila nagkamali. Bumaba ang isang kalinga na dalaga. Sa kanyang pagbaba kintab na kintab ang buhok. Lambot na lambot. Sumusunod yung buhok niya. Kala mo'y nakapangasawa ng mayaman. Agad nila itong in-interview. Tinanong siya kung anong gamit niyang shampoo. Sumagot yung kalinga. Rejoice po. Dahil doon natuwa sila dahil mayroon na silang magiging model. May napili na sila. Lahat ng standard na hinahanap nila natagpuan nila doon sa taga-Kalingang dalaga. At sa huli nilang katanungan, kung anong ginagamit niyang shampoo, sabi, Rejoice. Anong masasabi mo sa Rejoice? Sabi gano'n. Maganda po. Malambot sa buhok. Sumusunod sa galaw, para kang nakapangasawa ng mayaman. Tumpak. Siya nga. At nang sila'y papunta na sana sa studio upang gumawa ng isang commercial ng Rejoice at maibigay na din ang kanyang reward na 500,000, tinanong siya ulit kung anong masasabi mo sa Rejoice. Para sa mga
kababaihan na kagaya mo. Sumagot yung dalaga. Sagot niya ay, ugaliin po natin gumamit ng Rejoice para maiwasan ang pagkalat ng dengue.